Ang susunod nating bibisitahin, bayang sikat at dinarayo dahil sa kanilang mga nagagandahang beach. Mga kapuso, mukhang summer came early dito sa Pinasarap. Pero kung inaakala niyong magbabakasyon ako, it's a prank. Kasi hindi po ako mag-surfing kahit na ganyan kalakas yung alon. Ang gagawin po natin ay mangunguha tayo ng alimasag. Wala! Sasama rin tayo sa laot para manghuli ng mga sapsap. Hoy! Pasok kayo! Yan! Kailangan ata mas malakas pa. Wow! Lalakas ang alon. Parang walang kahuli ah! Ano ba yan? Umay kayo, ma'am. Umay malagla. Ayoko na tumayo. Ang hirap mag-balance. Lalakas ang alon. At lulusong sa kanilang ilog para manguha ng mga paros at halaan. Ngayon, sasalupin ko na. Lahat na niya. Wala! Bato lang yung nakuha ko! Oh, bato. Ano ba yan? Oh, meron ako nakuha pero bukas na siya. So, hindi to count. Para kang nagmukay ng nakapikit pala dito. Oh. Hirap. Ano ba to? Kaya naman tara na din sa Nasugbu, Batangas. Ang sarap kasi, yung dahon ng saging, parang nakapagbigay siya ng dagdag na flavor doon sa sapsap. Yung sapsap naman mismo, lasang-lasa mo lang yung sakto lang na alat. Para tuklasin at tikman ang mga putahe na mas pinasarap ng ipinagmamalaki nilang seafood. Naku, buti na lang hindi ako humingi ng kanin kasi mapaparami ako ng kanin dito. Panalo! Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Batangas ang bayan ng Nasugbu. Nakaharap ito sa Nasugbu Bay na bahagi ng West Philippine Sea. Kaya naman sagana sila sa iba't ibang uri ng laman dagat. Kaya nga raw sa mababang parte ng dagat na malapit sa dalampasigan, aba, may mahuhuli na. Andito tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas. Hindi po ako mag-surfing kahit na ganyan kalakas yung alon. Ang gagawin po natin ay mangunguha tayo ng alimasag. Hindi po alimango, kundi alimasag. Yung alimango, mud crab yun. Yung alimasag, usually natatagpuan yon sa mga dagat, hindi sa brackish waters. At ang gagamitin natin para makapanghuli tayo ng alimasag ay ito. Bintol ang tawag dito. So, meron siyang pampalutang, tapos meron siya ditong pain na ulo ng manok. Ito ngayon ay ilalatag natin dun sa dagat, tapos after 5 minutes, magkakaroon na raw ito ng alimasag. Subukan natin. Tara! Ayon sa mga mangingisda, marami raw alimasag sa mababaw na bahagi ng dagat na mabuhangin. So nalagay na natin yung mga bintol. Maghihintay lang tayo ng mga 5 minuto. After 5 minutes, hopefully, meron na tayong nakuhang alimasag. Pagkalipas ng 5 minuto, pwede nang kuhain ang mga iniwang bintol. May huli kaso lang nahulog. Kailangan i-outlet talagang titignan natin.
Ang mga nahuli namin, 3 spotted swimmer crab. Ano ba yan, mga baby o ganyan na talaga sila? Ganyan na talaga to? Ang liit! Wala atang laman pa to. Ang liit lang nang nakuha namin. Ito na ba? Kinakain nyo na to ganito? Nalakad ako ma'am na yan po malaki. Paano luto dito? Ito po yung baksa. Ito po yung gata. Ginagataan. Excited na ako sa ginataang alimasag kaya diretso na tayo sa kusina. Sa isang kawali, igigisa ang bawang, sibuyas at alimasag. Kapag nagisa na ito, pwede nang ilagay ang gata. Lalagyan din ito ng luya, kaunting tubig, asin at paminta. Habang sumusulak po siya, lagay na natin yung ating vegetable, kalabasa, squash. Kapag malambot na ang kalabasa, ilalagay ang sitaw, siling haba, at saka ito pakukuluin. Ang atin pong last, itong pechay Tagalog. Konting patis. Maya-maya pa, luto na ang ginataang alimasag. Tikman ko muna yung sauce niya. I love it. Sarap. Nag-melt na yung, sumama na yung yung kalabasa, nadurog na yung kalabasa dun sa sabaw. Kaya tingnan mo, yung sauce niya, dilaw na. Tapos yung alat niya, galing dun sa sa alimasag. Medyo wapoys lang to kainin. Kasi kailangan mo magkamay para, ang liit kasi nung alimasag. Pero kahit maliit, pwedeng maging malinamnam. Ngayon, makatas. Buti na lang, hindi ako humingi ng kanin kasi mapaparami ako ng kanin dito. Panalo! Pagkatapos suungin ang malalakas na alon, mangingisda naman tayo sa laot. So, andito na tayo ngayon dun sa lugar kung saan marami raw sapsap. Iuhulog na natin itong lambat. Arya! Ganyan lang. Parang palpak. Ano ba sa ihulog lang? Pamamanti ang tawag nila sa paghuli ng sapsap gamit ang lambat. Ang haban ay malapitin. Tapos, kasabay ng paglalanlan ng lambat ay umaan na rin bangka para ayan, assistation sa kanya na mismo. Pati ba ito ilalaglag ko? Bago yun ma'am. Ang gagawin natin ngayon, ipapalitin natin ito. Pero kailangan bulabugin natin yung tubig para pumasok yung mga isda dun sa lambat. Ang tawag dito ay timbog. So, ito yung pambulabog nila ng tubig. Hindi naman natin sisirain yung corals dun sa ilalim. Ang gagawin lang natin ay bubulabugin natin yung surface water para matulak natin yung mga isda, mabulabog yung mga isda at pumasok sila doon sa lambat. Ganon? Hoy! Pasok kayo! Yan! Go! Pagkatapos ng pambubulabog, pwede nang kuhain ang mga nilatag na net. Parang walang kahuli Ano ba yan? Ako ba'y tumayo ma'am? Ba'y malagla? Ayoko lang tumayo. Ang hirap mag-balance. Lalakas ang alon. Inaalat ata tayo dahil sa lakas ng alon ngayong araw, mukhang wala kaming mahuhuli mga kapuso. Ito na ang moment of truth. May mga mahuli kaya kaming sapsap? Ayan, may isa! Dalawa! Okay, ako na yung isa.
Mukhang mailap ang mga sapsap sa atin. Yan, may isa pa. Dalawa. Oh, ano yan? Yan. May isda. Kaya, yun pa, kuya, may isda pa dun. Okay, next. Ayan, may isa pa. May sabay dito no Rio. Isa-isa kuha, ah. Wala na siya, pero Kindan mo yung matapisan. Makikita mo. dito may isa pa. May ano? Kapit. Mabit. Kahit saglit lang tayo ng isda, sumakses pa rin tayo sa panghuhuli ng mga sapsap. Ang mga nahuling sapsap, perfect daw sa dish na pinangat. Una munang titimplahan ng asin ang mga sapsap. At saka ito ibabalot sa dahon ng saging. Babalutin natin ng 3 piraso para hindi po siya madudurog. Ilalagay ang mga pinatuyong kamyas sa kawali. At saka doon ipapatong ang mga nabalot na sapsap. Ito po kasing sapsap ay napakanipis. Opo. Kaya madali daw madurog. Oho. Kaya kailangan babalutin natin ng Tama po. Ng Dahon po. dahon ng Dahon po ng saging. Oo. Siguro sasama na rin yung lasa ng dahon ng saging dito, no? Opo. Masarap din kasi yung amoy ng dahon ng saging. Makasimple pala magluto nito, ah. Okay na okay, ah. Madali lang, ah. Opo. Lahat ng pagluluto po ay Simple lang. simple lang po. Pagkatapos, titimplahan ito ng asin at pampalasa. At saka lalagyan ng tubig. Tatakluban po natin. Tapos po, Malakas na apoy. opo. Madali lang po yan maluluto. Pagkalipas ng 15 minuto, pwede nang tikman ang pinangat na mas pinasarap ng sapsap. Okay. Tikman natin itong sapsap. Pinangat na sapsap. Na ang ingredients lang ay asin at kamyas. Ang dali-daling iluto eh. Ay, ang sarap. Very subtle lang yung lasa niya. Enough lang para malasahan mo yung kamyas, tsaka yung alat mula dun sa sa isda. Tapos may dagdag na aroma yung mismong dahon ng saging. Ang galing. Ang galing naman ito. Champion yung sabaw. Sarap. Bukod sa pangingisda sa dagat, nakakakuha rin sila ng makakain sa mga ilog. Sa bahagi ng Paliko, Lian River, nakadugtong lang ng Nasugbu Bay, maraming shellfish gaya ng paros at halaan ang makukuha. Lumulusong ang mga lokal sa brackish water o pinaghalong tubig alat at tubig tabang para manguha ng shellfish gamit ang sakag o pangsalok. At yan ang aking susubukan ngayon. Ilalagay ko sa ilalim. Tapos gagawin nyo lang. Okay. Sasalain. Ganyan. Tapos, Padyakan nyo po paloob. papadyakan ko. Meron bang pumapasok? Meron po yan. Tapos, kukunin ko siya. Apo. Kailangan nyo po may gagawin nyo din po yung manok. Ayan, nakakuha ako na... Gagawin nyo din po. Ano ba to, kuya? Gagawin nyo din po yan. Parang bota yung... Tumukan po yung tigla. Yan. Hindi ko alam kung tama. Ayan, puro lupa. Ganyan yan. Lipat po tayo ma'am doon sa medyo madami. Ito. Hindi ba to? Halaan po to. Para kang nag-ano. Ano ba itong ginagawa natin, kuya? Oh, wala akong nakuha. Teka lang, hindi ko nagigits eh. Inulubog ko ba yung mismong
Ano? Di ba po maraming nakaganito? Oh. Kailangan ko pagpadyak niyo yung gayaan. Para pumasok Pag po. ganon. Tapos, ilulutok niyo po yung pizza. Ganyan. Mukhang madali lang kung panonoorin pero challenging ito mga kapuso ha. Ngayon, sasalukin ko na. Lahat na niya. Wala, bato lang yung nakuha ko. Oh, bato. Ano ba yan? Po, madami. Ang hirap eh. Maya-maya pa, Meron ako nakuha! Hoy! Meron! Meron! One. Oh, two. Oh, di ba? Dalawa na ako Magkano ba yan? Magkano ba ang presyo niyan? Ha? Ito po, Oo. 60 po ang kilo. 60 ang kilo. Ilang piraso sa isang kilo? Turo po, nasa mga 60 piras. Pero pag malalaki po, siguro na support yan pila. Okay. So, ang nakukuha ko lang pala kasi yung nasa mga ibabaw lang. Dapat yung mailalim ang nakukuha ko para ano. One. Nakakatatlo na ako Kailangan pala talaga malalim na malalim. Ayan. Isa-isa, pero pwede. Meron dalawa. One, two. Bongga. So, ito na yung mga nakuha nila. Ako, ang contribution ko dito, 5 piraso lang. Ang tansya nyo, ilang kilo na to? Sa 45. 45 kilos. At ang isang kilo ay nagkakahalaga ng 60 pesos. Parang siguro mga kulang-kulang 3,000, no? Pwede na. ang mga nakuha nating paros masarap daw gawing sisig. Ang mga halaan naman, perfect kung sasabawan. Ganito yung itsura ng mga paros na nakuha natin kanina. Kapag nilaga na ito at hinimay na, ganito yung magiging itsura niya. Kasama ko dito si Chef June. Hello po. Ito po ay pinakuluan niyo po. Yes po, ma'am. Yung mismong shell, tapos binukas niyo siya. Yes po. At nilabas ninyong ganito. Opo. Alright. Tapos mapapansin niyo po, meron siyang itim dito. Kailangan po tanggalin niyo po ito para po hindi siya Wala po yung pait. pait, para matanggal yung pait kasi ito yung pinagkainan niya. Ang iluluto natin ngayon ay, Butter paros sisig. wow! Sisig! Sa isang kawali, igigisa ang sibuyas at ang nalinis na paros. Ito po hindi inasinan, basta nilaga lang talaga. May timpla po. May timpla. Yes po. Nilagyan ko po siya ng laurel, luya, sibuyas. Okay. Para matanggal lang yung lansa. Po. Pero gaano katagal niyo pong pinakuluan yan? 15 to 20 po. Yung halaan kasi mabilis maluto eh. di Yes, ba? ma'am. Medyo manipis yung kanyang pinaka-shell. Pero yung paros medyo... Medyo makapal po siya. Mas mahal pa pala to kaysa sa halaan. So, baka espesyal. Pinasarap trivia time muna tayo mga kapuso. Parehong freshwater clam ang halaan at paros. Pero ano nga ba ang pagkakaiba nila? Magkahawig sa unang tingin pero magkaiba sa lasa. Ang paros ay mas malaki at makapalang shell. Mas matamis at mas malaman din ito, kaya karaniwang ginigisa. Ang halaan naman, mas maliit at mas manipis ang shell, mas malinamnam ito kapag sinasabawan. Kapag nagisa na ang paros, titimplahan ito ng paminta at asin. Hindi po yan yung katulad ng, alam niyo po yung pusit, halimbawa, di ba, pag tinagalan mo ng luto, nagiging rubbery siya. Hindi naman, ma'am. Hindi siya ganun. Opo.
Sunod na ilalagay ang siling green at kaunting toyo. So parang pangkulay lang Pangkulay ito. lang po. Yung Butter. Maglalagay ng butter sa sizzling plate at saka isasalin ang ginisang paros. Habang sumusulak siya, ma'am, lagay na natin to on top. Mayonnaise. Mayonnaise po. Okay. Pero hindi ihahalo. Hindi na po. Oh, wow. Tapos, ito pong Yung kalamansi. Mga kapuso, luto na ang butter paros sisig. tikman muna natin itong sisig paros. First time kong kumain ng paros eh. At naiintriga ako kasi mas mahal daw siya sa halaan tapos mas mahirap siyang i-prepare. Sarap. Lasang-lasa mo yung butter. Panalo to ah. Tikman ko na meron siyang mayonnaise ha. Sakto lang yung anghang niya. Yung anghang niya, yung pag nalunok mo na, dito na lang yung anghang, ganon. Okay din siya na may mayonnaise, pero ako personally, parang mas gusto ko na wala siyang mayonnaise. Kasi mas nangibabaw yung linamnam, ng butter. Sarap! Sarap niya. Panalo to. Ang mga halaan naman ang susunod nating iluluto. Ang sikat na recipe sa Nasugbo, halaan miswa soup. Magluluto tayo ngayon ng halaan. Pero ang version nila dito sa Nasugbu, Batangas ay may miswa. Kasama ko dito si Ate Cynthia, natuturuan tayo. Ito pong mga halaan na to buhay pa. Buhay pa po yan. Pero napasukan na to. Napasukan na po. Oh, yan. Magdamag po yan. Pag magluluto po kayo ng halaan, make sure na pasukahin nyo muna yung halaan. Paano ba ginagawa yung pagpapasuka? Magbababad po ma'am tayo tubig at saka po asin. Babanawin po siya sa Tubig na may at asin. Basta nakababad lang siya. nakababad lang po Overnight. siya. Overnight. Tapos, pagkatas nun, okay na. Okay na. Ayun. Kasi kapag hindi po pinasuka, ano mangyayari? Mabuhangin po ma'am. Yun. Ayaw natin yun. Maghihigop ka ng sabaw, tapos may buhangin. buha-buhangin. Opo. Pasukahin niyo po muna yung inyong mga halaan. O sige po ma'am, magluto. Ay, Diyos ko Lord. Magluto na po tayo. Sa isang kawali, igigisa ang bawang at sibuyas. At saka ito lalagyan ng tubig. Ganyan lang po naman yung kadali na lutuin. Hindi nyo na nilalagyan ng mga luya, ganun. Hindi na po ma'am. Tanglad, o ano man. Kasi pag po nilagyan po siya ng tanglad o kaya po luya, Oo, ano po siya? parang tinola. Titimplahan ito ng paminta at asin. At saka ito hahayaang kumulo. Ayan, kumukulo na. Ngayon po ilalagay na po natin ang Halaan. halaan. Pakukuluin lang Opo. ulit. Pakukuluin ulit ito hanggang sa bumuka ang shell ng mga halaan. At saka ilalagay ang miswa. Ito po ay alugbati. Alugbati po ma'am. Ayan po ang ating pong itatapping sa halaan. Hayaan lang itong kumulo hanggang sa maluto ang miswa at mga gulay. Ito, sasali na po natin sa lalagyan. Maya-maya pa, luto na ang halaan miswa soup. Kumusta kaya ang lasa? Tikman ko muna yung sabaw. Kung mapapansin mo, yung halaan, yellowish yung yung kulay ng kanyang laman. Pero yung paros, maputi. Maputi. Okay din pala na
ganito yung timpla dun sa ano. Sanay kasi ako na kapag halaan yung nilalagyan ng ano ng luya, ganon. Ito, mas nangingibabaw yung lasa ng alugbati. Medyo napaalat lang ng kaunti. Pero sakto yung pagkakaluto dun sa halaan. Ang pagbabakasyon ko sa Nasugbu, it's a prank! Pasok kayo! Yan! Pero ang saganang biyaya ng dagat at ilog nito, walang joke at pawang katotohanan lamang. Kaya naman ang Nasugbu, worth it talagang dayuhin. Hindi lang para sa mga beach at tanawin, kundi para na rin sa yaman at masarap na handog ng kanilang katubigan. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap!